Ang militar na sumusunod sa kanila ay nagulat habang pinanood nila ang nangyayari. Pagkatapos ng ilang sandali, dumating sila sa tamang lugar at ang iba pa sa mga awakened ay pumasok sa mga kotse at bumalik sila. Naalala ng bida si Sancho na idinagdag na syempre sa ganoong mga kakayahan ay dapat nilang harapin ang mga skeleton ng madali. Nakipaglaban sila sa kanila gamit ang mga sandata at halos hindi makarating sa course. Gayunpaman, may isang bagay na dapat nilang malaman. Hindi masyadong madalas, ngunit may mga unusual skeletons. Tinatawag nila silang skeleton knights. Kung aksidenteng nakatagpo sila ng isa, kailangan nilang subukang iwasan ang labanan hanggat maaari. Kailangan silang umatras ng walang pasubali, gaano man karaming pinsala ang idulot nila sa knight. Ang mga pag-atake ay hindi gumagana sa kanila. Sa sandaling ito, ang MC ay nagpaputok ng isa pang salansan ng mga weight plates ng direkta sa skeleton knight. Ang bida ay tumingin sa unahan sa pagtataka, at sinabi ni Wayne ang isang bagay na hindi maintindihan. Nagtanong ang bida, ang wika ng mga skeleton. Pagkatapos ay sinaksak ng skeleton ang kanyang espada sa asphalt sa tabi niya at may hawak na bato sa kanyang kamay, sinira ito sa pamamagitan ng pagpisil sa kanyang kamay. Pagkatapos noon, sinabi niya na masarap siyang makilala, isang alien mula sa ibang mundo. Siya si Gwen, isa sa 12 knights na naglingkod sa hari. Napansin ng MC na sinira niya ang magic stone at sinabi ang kanilang wika. Posible bang gamitin ito ng ganito? Pagkatapos ay nagpatuloy ang knight. Medyo kawili-wiling pagbati, siya ay isang human mage. Bakit sila sumalakay sa kanilang teritoryo? Naiintindihan niya ang kanilang pagkainip, ngunit dahil sila ay nasa kanilang maagang yugto ng pag-unlad, mayroon pa ring tinatawag na mutual morality. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang espada at sa isang matalim na paggalaw ay pinutol ang salansan ng mga weight plates na naglalayon sa kanya sa dalawa. Ipinahayag niya na walang silbi ito. Ang isang bagay na napakahina ay maaari lamang magdulot ng pinsala. Pagkatapos ay tumalikod siya sa hangin at sinaksak ang kanyang espada sa asphalt, huminto. Pagkatapos ay tumingin siya sa unahan at nagtanong ng may pag-insulto, ito ba ang kanyang sagot? Mas maraming salansan ng mga weight plates ang lumipad sa kanya at inilipat niya ang kanyang shield at inihagis ito sa tabi. Pagkatapos ay sinipa niya ang lupa at tumatakbo sa paligid nito ay inilipat ang kanyang espada, pinuputol ang balakid sa kanyang daan. Si Yango, nagsisimulang magpanik, ay sumigaw, darating siya dito. Sinabi ng bida na pinuputol niya ang 500 kilo na ito na parang malambot na tofu. Naisip niya bagaman, kung tinamaan mo ang isang bagay na bilog, hindi ito magkakaroon ng pinsala. Magba-bounce off lang ito. Iyan ang kailangan mong ihagis sa kanya. Inilagay niya ang kanyang daliri sa system window, na nagsabing maaari siyang gumamit ng 50 na magic stone upang i-unlock ang isang truck delivery. Sinabi niya na ang paghahatid ay dapat na tumama sa kanya sa dibdib. At pagkatapos ay nagpaputok siya ng projectile muli. At tumakbo si Wayne pasulong na sumisigaw, hindi ba niya nakuha? Medyo bobo siya para sa isang taong gumagamit ng mahika. Maaari lang siyang umiwas sa ilan sa mga bagay na ito. Ngunit bago pa siya magulat, tinamaan siya ng projectile sa dibdib. Inilipat niya ang kanyang shield at inihagis ito. Sinabi niya sa kanya na huwag maging masyadong cocky. Nag-relax lang siya sandali. Sa susunod na segundo, isang bowling ball ang lumipad sa kanyang ulo at naisip niya sa pagtataka. Ano? Hindi niya inaasahan iyon. Bago pa matapos ang kanyang pag-iisip, isa pang bowling ball ang tumama sa kanyang ulo at pagkatapos ay isa pa, at marami pang lumilipad patungo sa kanya. Sinabi ng bida, left side of the head, likod ng ulo, harap ng ulo, tuktok ng ulo, right side of the head, tuktok ng ulo, likod ng ulo, left side of the head, harap ng ulo. Dapat itong ipadala ng automatiko sa pagkakasunod-sunod na iyon. Sumagot si Pax, okay. At pagkatapos ay nagkamot ang bida sa kanyang baba at nagsay, sinasabing naisip niya na babagsak ang kanyang panga. Si Yango, nalilito pa rin, ay sinabi na bagaman mahirap, natutuwa siyang ang pisikal na epekto ay nagtatanong para sa sarili. Ito ay isang relief na parang isang bigat ang naalis mula sa kanyang mga balikat.
Nakaligtas siya salamat dito. Sinabi ng bida na hindi ito ang katapusan. Ito ay isang knight, dahil siya ay nakasuot, siya ay mas malakas kaysa sa isang higanteng wyvern at armado ng isang shield at espada. Kaya, sa totoo lang, mas mapanganib siya kaysa sa isang higanteng wyvern. Sa sandaling ito, ang mga bowling ball ay patuloy na umaatake sa skeleton, at hiniling niya na maghintay. Ipinaliwanag ng bida na ngayon, pinilit niya siyang iling ang kanyang ulo ng ganito, ngunit hindi niya alam kung gaano katagal ito. Habang siya ay abala, kailangan niyang magpadala ng mga tao. Sumang-ayon si Yongsu sa kanya at pagkatapos ay tumingin sa unahan sa pagtataka. Ang skeleton ay patuloy na sumisigaw. Siya ay isang fool. Dapat siyang huminto ngayon. Sinabi ni Yanggo ang isang bagay. Mukhang may mas maraming debris na lumilipad kaysa sa dati. Napansin ng MC na totoo yun at naisip na nangangahulugan ito na ang mga salansan ng mga weight plates ay ipinadala sa isang paraan na maaari itong tumama sa kaliwa, kanan, harap, at likod ng sabay-sabay. Maraming mga projectile ang tumama sa skeleton muli. Sa susunod na segundo, ang kanyang skull ay naghiwalay mula sa iba pa sa skeleton at nahulog sa lupa. Sinabi niya, hindi ka panipaniwala. Isang mage. Ngunit hindi niya dapat isipin na ito ang katapusan. Hindi siya mamamatay kahit na bumagsak siya. Lahat para sa hari. Pagkatapos ay lumitaw ang ilang mga bato sa kanyang lugar, at ito ay tumaas sa hangin, pagkatapos nito ay sinipsip ito sa portal. Iniulat ng system na nakuha niya ang isang malaking magic stone fragment, 2 piraso, at isang strength eneng. Stone. Isa sa mga sundalo na nagmumonitor sa sitwasyon ay sinabi na hindi siya makapaniwala. Sinabi ng kanyang mga kasamahan na natalo niya ang isang skeleton knight, isang knight na nakayanin ng ilang mga pagbaril mula sa isang tank. Ang iba ay samandal sa likod ng kotse, sumisigaw ng masaya. Natalo ni Jungyong ang knight. Natalo niya siya. Pagkatapos ng ilang sandali, sinabi ni Seko na sinabi niya sa kanila na umatras ng walang pasubali kung nakatagpo sila ng isang skeleton knight, ngunit natalo nila siya. Mahirap paniwalaan. Ang dalawa sa kanila, mangyaring, kailangan nilang sumama sa kanila. Sumagot ang bida, hindi, pamilya muna. Idinagdag ng pinuno, pagkatapos niyang iligtas ang kanyang pamilya, kailangan niyang isipin ito. Sumagot ang bida, okay. Pagkatapos ay sinabi ng pinuno kapag nakita niya ang lahat ng kanyang mga miyembro ng pamilya mangyaring kailangan niyang isipin ito muli sa isang positive way. Kailangan niyang maunawaan na itinuturing na nila siyang isang maaasahang alay. Sumang-ayon ang MC sa kanya at sinabi niya okay pagkatapos ay dadalhin niya siya sa helicopter dito. Naisip ng bida na mukhang mabigat ito dahil tila mayroon silang mataas na inaasahan. Siyempre naiintindihan niya na natalo niya ang isang taong naisip nila ay invincible ngunit gayunpaman kung may 2 knights, sila ay dudurugin sa mga piraso. Walang duda tungkol dito. Ang pinakamalaking problema ay mayroong hindi bababa sa 11 pa dahil sinabi niya na siya ay isa sa 12 ang hari at mas malakas pa, di ba? Kahit na ang maingat na inihanda ng mga mabigat na projectile ay hindi nagdulot ng maraming pinsala. Sa kabilang banda, ang epekto ng bowling ball ay nag-crack sa kanyang armor. Ang isang bowling ball ay mas malakas kaysa sa isang mabigat na projectile. Walang kahulugan ito. Nasaan ang mga laws of physics? Hindi, ito mismo ay walang kahulugan. Habang umaakyat sa hagdan, sinabi ni Seko, nga pala, nakatanggap siya ng balita mula kay Lieutenant Colonel Kim Ho. Sinabi niya na pupunta siya sa Ojiro, di ba? Sumagot ang MC na totoo ito. Idinagdag ng pinuno na alam niya na isang mataas na pader ang lumitaw sa Ojiro, di ba? Ang kanilang militar ay pumunta doon upang mag-reconnoiter. Nawala na sila ng contact sa kanila ngayon, ngunit mula noon ay nagre-reconnoiter sila sa loob ng pader mula sa hangin paminsan-minsan. Sa kabutihang palad, ang aktibidad ng tao ay kinumpirma sa loob. Ang mga miyembro ng unit ay ligtas doon, kaya ang kanyang mga miyembro ng pamilya ay ayos lang. Nagpasalamat ang bida sa kanya sa pagsasabi niyan at naisip na hindi siya talaga nag-aalala. Nagpasalamat ang bida sa kanya para sa mga salitang ito at naisip na hindi siya talaga nag-aalala. Ang kanyang kapatid na babae ay isang halimaw mismo.
Oo, kamakailan lamang ay natuklasan nila ang isang bagay na unusual. Ang tuktok ng pader na lumago ay unti-unting lumiliit na parang bumubuo ito ng isang roof. Hindi nila alam kung ito ay ganap na matatakpan, ngunit sa kabutihang palad maaari niya silang ipahiram ng isang helicopter habang ang lahat ay gumagalaw. Well, naroon na. Ang bida ay tumingin sa malinaw na luma at halos nasira na helicopter sa pagtataka. Naisip niya, lilipad ba ito? At kung hindi ito gumuhos sa panahon ng take-off, ito ay isang himala. Pagkatapos ay itinuro ni Seko sa gilid at sinabing mali ang direksyon na tinitingnan nila. Ang kanilang helicopter ay naroon. Ang bida ay lumingon sa pinakabago na military helicopter. Ngumiti si Yango ng masaya at sumigaw, cool. Si Sekho, patuloy na itinuturo ang kanyang daliri sa helicopter, ay ipinaliwanag na ito ang helicopter na hiniram niya. At dahil ipinahiram niya ito sa dalawa sa kanila, kailangan itong maging ganito kaayos. Pagkatapos ng lahat, hindi sa wala na sinabi niya na ang dalawa sa kanila ay maaasahang mga alay. Masayang sinabi ni Yango na totoo iyon. Ang Black Hawk ay isang helicopter na hindi siya maglalakas loob na lumipad, kahit na ito ay bahagyang mas masama sa kalidad. Ngunit dahil hiniram niya ang Black Hawk, siya ay naantig. Inaasahan na niyang umupo dito. Sinabi ng boss na magtatanong lang siya kung sino ang lilipad nito, ngunit Mr. Yango, nakalipad na ba siya ng helicopter dati? Tulad ng tila alam niya ang tungkol sa mga helicopter. Sumagot siya na hindi, ito ang kanyang unang pagkakataon. Nagulat ang militar, ngunit tiningnan niya ang system window sa harap niya at ipinaliwanag na sinasabi nito na maaari niya itong magmaneho sa 50 na Magic Stone. Sinabi ng system window, best driver, ay unlock ang isang bagong sasakyan. Maaari niyang i-unlock ang kakayahan na magmaneho ng isang helicopter na may 50 na Magic Stone. Napansin niya na ang kanyang kakayahan ay tinatawag na best driver. Nakakatulong ito sa anumang sasakyan. Kapag nag-level up siya, siya ay tinanong na mag-register. Nagulat ang MC. Mag-register. Kinumpirma niya ito at idinagdag na naisip niya na maaari niya itong magmaneho sa pamamagitan ng pagrehistro kahit na hindi pa niya nakamaneho ang sasakyan dati. Tila hindi ito tungkol sa pag-level up. Ito ay tungkol sa pagkuha ng rehistro upang magmaneho. Naisip ng bida na iyon ang dahilan kung bakit walang mga mensahe na humihiling sa kanya na mag-level up. Sinabi niya na kakaiba iyon dahil hindi ito tungkol sa pag-level up. Pagkatapos ay sinabi ni Seko sa kanya na maghintay ng 1 minuto. Ang mga Magic Stone, susunod ba sila sa kanya? Pagkatapos noon, lumakad siya sa helicopter at binuksan ang suitcase na naglalaman ng isang malaking bilang ng mga Magic Stone. Ipinaliwanag niya na ang mga ito ay 200 na Magic Stone, isang regalo mula sa kanilang hukbo sa kanila. Orihinal na gusto nilang sorpresahin sila nang sumakay sila, ngunit naisip niya na mas mahusay na ibigay ito sa kanila kaagad. Nagpasalamat ang bida sa kanya. Yumuko si Yango at ginawa ang pareho. Naisip ng bida, ganoon ka powerful na attraction. Sumandal si Yango at tiningnan ang mga bato at sinabi na kailangan lang niya ng 50 kaya maaari niyang gamitin ang iba pa kung paano niya gusto. Iniulat ng system na 50 na Magic Stone ang ginamit upang pagbutihin ang helicopter's control ability. Sumigaw siya sa pagtataka at pagkatapos ay sinabi na alam niya kung paano magmaneho ng makina na ito. Aalis na sila ngayon. Sinabi ng MC na mabuti na maaari silang lumipad, ngunit ang kanyang ekspresyon ay medyo nakakatakot. Hindi ba sila maaaring umalis ng payapa? Bago pa niya matapos magsalita, sinabi ni Yongsu na hindi nang may buong kasiglahan. Pagkatapos ng ilang sandali, umupo siya sa upuan ng pilot at luha ang lumitaw sa mga mata ng bida muli. Sinabi niya na mayroon pa ring ilang oras bago ang pag-alis. Maaari siyang maghanda ng mentally mamaya. Ipaalam niya sa kanya kapag umalis sila. Ang bida ay tumingin sa pagtataka sa mga pindutan na pinipindot ng kanyang kasosyo at naisip na hindi niya alam kung ano ang nangyayari, ngunit tila abala siya. Awkward na umupo nang walang ginagawa. Titingnan niya kung ano ang mayroon siya sa ngayon. Pagkatapos ay isang system window ang lumitaw sa harap niya, na nagsabing, Large Magic Stone, 2 piraso. Dunk Strengthening Stone, 1 piraso.
Ang bawat malaking magic stone ay katumbas ng 100 na magic stone. Maaari niyang i-convert ang dalawang malaking magic stone na mayroon siya sa 200 na magic stone. At ang kabuuang bilang ng mga magic stone na mayroon siya ay 11,373. Tiningnan niya ito sa pagtataka at naisip na pumatay siya ng maraming skeleton sa kanyang daan mula sa rescue mission at pabalik. Ngunit hindi niya alam na mayroong napakaraming kailangan niyang mag-level up kaagad. Sinabi ng system, window na maaari niyang gamitin ng 1,000 magic stone upang i-level up ang subspace. Ang pag-unlad ay 3%. Maaari itong gamitin sa kanyang kakayahan kapag nag-level up. Naisip niya, saan niya dapat gamitin ang bagay na ito. Sinabi ng system window, Drank Enhancement Stone. Ang mga properties ay sunog. Ang mga options ay penetration, ignition. Ang mga enhancement stones ay may parehong pinagmulan bilang normal na magic stone, ngunit may karagdagang mga properties. Kapag ginagamit ang awakened system, maaari siyang gumamit ng mga enhancement stones upang magbigay ng mga bagay ng ilang mga properties. Ang magic stone na mayroon siya ay may property of fire. Naisip niya ito at nagpa siya na i-generalize ito. Ang isang reinforcement stone, hindi tulad ng isang normal na magic stone, ay nagkakabit sa isang bagay at nagpapabuti sa mga properties nito. Sa maikli, ang batong ito ay nagbibigay ng mga item ng parehong fire property na mayroon ang Skeleton Knight. Ang mahalaga ay hindi niya alam kung gaano ito mapapahusay. Pagkatapos ay sinabi niya na isa sa alang-alang niya ito at pagandahin ito. Enhancement complete. Fireball Spinning Bowling Ball Plus isang class rare. Ang description ay nabigo na makakuha ng impormasyon. Maaari siyang magpasok ng kanyang sariling description. Mga properties ng apoy. Penetration ignition. Sa susunod na segundo, lumitaw si Pax mula sa portal at sinabi na maaari niyang muling irehistro ang produkto na ito. Gusto ba niyang irehistro ito? Kinumpirma ng bida ito at hiniling sa kanya na irehistro ito. Naisip niya nang labanan niya ang Skeleton Knight, ang pinakamalakas na tama para sa kanya ay ginawa ng bowling ball attack. Kaya sa ngayon ay pagpapahusayin niya iyon. Sinabi ni Ben Yong-su na aalis na sila at dapat siyang humawak ng mahigpit. Pagkatapos nito ang mga helicopter's wheels ay umikot at lumipad ito pasulong. Nagsulot si Song-sho sa kanila at sumigaw na inaasahan niyang iligtas nila ang kanilang sarili at bumalik ng ligtas. Ang bida ay nagbigay sa kanya ng isang thumbs up at pagkatapos ay tiningnan ang system window na nagsabing ang leveling up ay kumpleto. Mayroong mga bagong item na maaaring buksan at karagdagang mga item na maaaring palakasin. Ang mga bagong tao na may item return na nakarehistro sa subspace ay maaari ring gawin ito. Alam na ngayon na maaari niyang pansamantalang dagdagan ang standard transfer limit para sa bawat item gamit ang mga magic stone, mga bagong item na maaaring buksan. Tiningnan niya ang system window sa pagtataka. Ang pinuno, patuloy na tumitingin sa helicopter, ay naisip na ang rotor ay umiikot na ng sapat. Mukhang malapit na silang mag-take off. Kapag bumalik sila, dapat niyang isipin ang pagsali sa militar. Binigyan pa nga niya sila ng mga magic stone para sa Black Hawk, ngunit kakausapin niya siya muli kapag bumalik sila. Gayunpaman, ano ang tungkol sa kanyang ekspresyon? Nagkamali ba siya? Sinabi ng system window sa harap ng bida na ang mga hindi naka-unlockable na item ay nagkakahalaga ng 250. Mga subspace laboratories. Maaari niyang gamitin ang conversion function. Mga subspace life support systems. Ang pinakamahina na healing effect ay ibinibigay sa loob ng subspace. Category Product Registration. Maaari niyang irehistro ang mga bagay mula sa labas na tumutugma sa kategorya sa espasyo. Gayunpaman, mayroong isang hiwalay na bayad para sa pagrehistro na tinutukoy depende sa halaga, laki, timbang ng item. Kailangan itong aminin na ang pinakamalaking drawback ng kakayahan ng subspace ay mayroon lamang itong isang layunin. Ginagamit ito upang mag-store ng mga bagay tulad ng isang logistic center o isang military unit. Ngunit mahirap isave ang mga bagay na hindi nakarehistro sa kategorya dito. Gayunpaman, maaari siyang magrehistro ng mga bagong item. Sa subspace hanggat ang kategorya ay nananatiling pareho.
Tumingin siya sa labas ng bintana at naisip na military unit. Ang helicopter na kasalukuyang lumilipad niya ay militar. Sinabi ng system window sa harap niya, UH-60 Black Hawk ay kabilang sa military unit category at maaaring merehistro. Ang bayad sa pagrehistro ay 107 na magic stone. Sa susunod na segundo, lumingon si Sancho sa pagtataka upang makita ang isang helicopter na papalapit at nagtaka kung bakit bumalik ang dalawang iyon. May mali ba sa helicopter? Ngunit sa susunod na segundo, isang bagong helicopter ang lumapag sa bubong ng gusali mula sa portal na lumitaw, at ang helicopter ng bida ay lumipad muli. Ang boss ay tumingin sa pagkalito. Samantala, sa Lair of the Skeleton King, sinabi niya na gaano man siya mag-isip tungkol dito, hindi niya maintindihan ang initial level of the Earth Dimension ay ikawalo lamang. At para sa isang high being na dumating dito, kailangan nilang ibaba ang kanilang antas tulad ng ginawa niya. Ang wizard na ito na kilala sa kanyang arrogance ay nag-risk na ibaba ang kanyang antas upang pumunta dito. At higit pa rito, dumating siya sa lahat ng daan kung saan siya nakatira at pumatay. Sa sandaling iyon, lumitaw si Lancelot sa tabi niya at sinabing, ayon sa sinabi sa kanya bago siya namatay, sinubukan niyang makipag-usap sa magician, ngunit agad siyang inatake. Dapat siyang mapanganib. Kung binigyan niya siya ng order, siya, si Lancelot, ay puputulan ng ulo ng wizard at ay present ito sa kanya, ang hari. Sumagot siya na may isang dahilan lamang kung bakit dumating ang isang high-rankang being dito. Siya rin ay determinado na kumuha ng inisyatiba bago ang pagtuklas ay naging isang full-scale na isa. Sa kasong iyon, Lancelot, mas mahusay na alisin siya, tulad ng sinabi niya. Gayunpaman, nangyari ito sa labas ng kastilyo, kaya walang pangangailangan para sa murder. Ang dapat nilang alalahanin ng mas higit pa ay ang harvest. Sayang na nasaktan si Gwen, ngunit maaari silang makakuha ng strength and stone muli. Halos tapos na ito. Sa sandaling tapos na ang ani, pupunta siya ng direkta sa wizard. Sumang-ayon si Lancelot sa kanya at idinagdag na tila ang mga tao ay sumire sa kastilyo. Akala ng hari ay yung baliw na laruan na naman. Dapat na lang siyang iwanan. Sa madaling panahon ay mababaliw din naman ito, isa lamang itong pagkain para sa Camelot. Samantala, ang bida na nakatingin sa labas ng bintana ng helicopter ay nag-isip, tila, mayroon siyang mas mapanirang kapangyarihan kaysa sa isang salansan ng mga weight plates. Kung gayon, bakit hindi niya nalang pinalakas ang salansan ng mga weight plates? Pagkatapos ay inihayag ni Yango na malapit na sila. Mahirap mag-landing ngayon. Sabi ng MC, kung nahihirapan siyang maghanap ng lugar upang mag-landing, gagawin na lang niya ang isang item return. Sumagot siya na hindi iyon. Mayroong isang skeleton knight na nakikipaglaban sa isa pang halimaw. Samantala, si Lionel ay nag-concentrate ng energy sa kanyang espada at ipinadala ito pasulong. Tumingin ang bida sa pagkalito. Ikinaway ni Sol ang kanyang kamao at tinamaan ang skeleton na nagpatilapon dito. Sinabi ni Yango na parehong mahusay. Kung maglanding sila ngayon, baka kailangan nilang harapin ang dalawang halimaw na iyon. Sumagot ang bida, sa kanyang opinyon, mukha ba silang mga halimaw? Sumagot siya, syempre, sinabi ng MC na kapatid niya iyon. Nagulat siya, sino? Ang halimaw na sumabog sa Skeleton Knight. Sinabi ni Sol na may kakaiba. Talagang may naramdaman siya, ngunit bakit buhay pa rin siya pagkatapos ng tama? Nakaupo si Sol sa harap ng TV na nanunood ng isang laban, isang mixed martial arts match na hindi niya sinasadyang nakita sa TV noong bata pa siya. Pinanood ni Kim Sol at hindi niya maalis ang kanyang sarili. Sakto, mayroon siyang nakababatang kapatid na lalaki. Lumapit sa kanya si Jong Yong at tinanong ang kanyang maliit na kapatid na babae na makipaglaro sa kanya. Ngumiti si Sol at sinabing, oo. Tinamaan niya ito ng ilang beses at pagkatapos ay nang bumagsak ito sa sahig at nawalan ng malay, sinabi niya na kakaiba iyon. Kinamot ni Sol ang kanyang ulo at sinabing, ang lahat ng mga match na pinanood niya ay karaniwang hindi nagtatapos ng mabilis. Nanalo si Kim Sol, ngunit hindi niya naramdaman na siya ay isang panalo. Ang manalo laban sa isang mas mahina na kalaban ay hindi ang uri ng tagumpay na gusto ni Kim Sol.
Pumunta siya sa playground upang maghanap ng mga karapat-dapat na manlalaban. Gayunpaman, kahit na ang mga bata sa neighborhood na 3 taong mas matanda ay mas mababa kay Kim Sol. Nakita ng kanyang ama ang kanyang talento. Naalala ni Junggi ang unang pagkatalo ng kanyang kapatid na babae. Alam ni Sol ang sakit ng pagkatalo, ngunit hindi siya mahina. Nakahiga si Sol sa sulok at naisip na masaya ito. Competitive spirit, natural na physique, at walang kamatayang passion. Sa hindi kapani-paniwalang talento, nag-aral siya ng iba't ibang martial arts, boxing, kickboxing, jiu-jitsu, at iba pa, at nanalo ng mga parangal sa mga kompetisyon. Sa kanyang unang taon ng high school, walang mga rival si Kim Sol sa kanyang rank. Sa walang kamatayang passion, nagsanay siya ng walang pagpapareserba, at sa huli ang kanyang addiction to exercise, na nasa antas ng obsession ay tumaas sa isang seryosong antas, at bilang resulta, nagdusa siya ng isang pinsala na nagresulta sa parehong ACLs na napunit. Ngunit ipinagpatuloy ni Kim Sol ang pagsasanay dahil ang mga pinsala ay masyadong matagal upang gumaling, tulad ng sinabi niya. Naalala ng MC si Sol na may cast sa kanyang binti at nasa isang wheelchair. Ito ay nagdagdag lamang sa kanyang mga bagong pinsala ng iba't ibang kalubhaan, at pagkatapos ay nasugatan siya muli mula sa pagsasanay bago ang mga nakaraang pinsala ay may oras upang gumaling, sabi ni Junggi. At bilang resulta, nagdebut si Kim Sol noong nakaraang taon sa edad na 24. Tiningnan siya ni Younggo nang may pagtatanong, at sinabi ng MC na ang kanyang mga kasanayan ay nagpahintulot sa kanya na magdebut ng mas maaga. Una sa lahat, maaari ba siyang dahan-daang magsimulang bumaba upang maitapon niya ang bowling ball? Kinunot ang noo ni Younggo at sinabing, oo. Naisip niya, mukha ba talagang siya ay isang halimaw? Tinapon ng MC ang bola pababa at sinabi ni Lionel, magtatanong siya ng isang tanong. Bakit hindi tumatama ang kanyang mga pag-atake? Tiningnan siya ni Sol nang may pagkalito at nagtatanong ba siya dahil hindi niya alam? Ito ba ay dahil mabagal siya? Sinabi ni Lionel, hindi siya kasing bagal ng iba. Hindi ito tungkol sa bilis, sa halip ang teknik. Tiyak na mayroon siyang ilang teknik. Nagtanong si Sol, teknik. Hindi, walang ganoon. Just the position of the shoulders, waist, and feet. Tumayo si Lionel nang walang galaw at sinabing, sa totoo lang, ang pinakamahalagang bagay ay ang basics. Nag-aaral siya ng isang bagong bagay. Sa totoo lang, kung hindi dahil sa hierarchy, natalo na sana siya. Ang isang tao na tulad niya ay hindi isang bagay na madalas mong makita. Sa lalong madaling panahon, kung itataas niya ang kanyang rank, maaari siyang maging pinakamahusay na knight. Kinunot ang noo ni Sol at nagtanong, ano? Sumagot si Lionel, kaya, hahayaan niya siyang umalis. Wala nang gaanong oras na natitira. Kung hindi siya umalis sa kastilyo, ang kanyang kamatayan ay hindi maiiwasan. Kakausapin niya ang hari ng mga knight at hahayaan siyang umalis. Karaniwan, imposible ito. Bigla, ang kanyang katawan ay sumabog at sinabi niya, ngunit binigyan niya siya ng kaunting respeto. Para sa pagtuturo sa kanya ng kahalagahan ng mga basics. Ang kanyang mga bahagi ng katawan ay lumipad sa iba't ibang direksyon at isang burning bowling ball ang nahulog sa asphalt. Kinunot ang noo ni Sol at nagtanong, isang bowling ball. Isang bowling ball ang sum-iron nito at hindi niya magawa. Ang mga bato ay nahulog mula sa katawan ng knight at nagsimulang tumaas sa portal. Pinaningkit ni Sol ang kanyang mga mata at tumingin dito nang may pagtatanong. Ang helicopter ay nagsimulang bumaba at tumigil sa mga valves pagkatapos ng landing. Lumabas si Jungyong mula sa cabin at ngumiti at sinabi na matagal na silang hindi nagkita. Tulad ng inaasahan, siya ay buhay at maayos. Lumaki ang mga mata ng pangalawang Sol sa pagtataka at tinanong ang pangatlo. Pagkatapos ng ilang sandali, mayroong iba't ibang mga goodies sa mesa sa subspace. Tumitingin si Dion kay Sol at sinabing, kaya ang kanyang kakayahan ay lumilikha ng isang transparent na barrier, at habang ito ay aktibo, ang kanyang mga pisikal na kakayahan ay tumataas. Kumain si Sol at kinunot ang noo at sumagot, hindi, ang kanyang mga pisikal na kakayahan ay mahusay sa kanilang sarili. Wala itong kinalaman sa barrier.
Hiniling ni Jian sa kanya na mangyaring kumain ng mas mabagal, kung hindi ay magkakasakit siya. Sinabi ng MC na pareho pa rin siya. Sa anumang kaso, maswerte sila na ang lahat ng tatlo ay nagising sa kanilang mga kakayahan at nakaligtas. Ngayon maaari na silang pumunta kung saan sila. Pinutol siya ni Sol at nagtanong ng may pagkadismaya. Makinig, bakit siya lang ang nagdaraya? Bakit nangyayari ito? Sumagot si Junggi na magtatagal upang ipaliwanag. Kailangan muna siyang kumain at magpahinga. At kung kailangan niya ng anuman, dapat siyang magtanong kay Pax. Humiling siyang batiin ang pamilya ni Yongsu na nasa subspace. Sumagot si Sol, okay. Tumingin si Juyan sa MC at nagtanong, aalis na ba siya? Tumayo siya at sinabing dapat siya. Ang castle ceiling ay malapit ng magsara. Nagtanong si Juyan, ito ba ang pader na sinasabi ni Xianggo? Narinig niya na lumalaki ito, ngunit hindi niya alam na sinusubukan itong lumikha ng isang ceiling. Lumingon si Junggi at sinabing nang dinala niya ang pangalawa, ang kalangitan ay halos hindi nakikita, kaya kailangan niyang magmadali. Gusto rin niyang mangolekta ng ilang magic stone pa, kaya kailangan niyang tumakbo bago ganap na magsara ang ceiling. Sa sandaling iyon, lumabas si Jongyong mula sa portal at tumangala. Nakikita ang pader sa itaas ng kanyang ulo na gumuho. Nagtanong siya, ano ito? Bakit napakadilim dito? Tumingin ang MC sa pagtataka at pagkatapos ay pumasok sa helicopter kasama si Yongsu at nagsimulang umatake sa mga burning balls. Tumama ito sa pader ngunit walang iniwan na marka dito. Naisip ng MC sa pagtataka, kahit na pagkatapos ng ganoong pag-atake, walang kahit isang scratch dito. Malamang na ang lahat ay magbubukas muli. Dapat ba niyang ilagay ang lugar na ito sa subspace? Hindi, kailangan niyang pag-isipan ito muli. Iniulat ng system window depende sa produkto, maaari itong pansamantalang dagdagan ang standard limit for stone delivery. Kinuha ang 15 na magic stone upang madagdagan ang standard flight range ng Black Hawk sa 20 metro. Ang bilang ng mga magic stone na magagamit, 36 na piraso. Tiningnan ito ni Jungyang at naisip, ngunit kahit na wala iyon, ginamit niya ang lahat ng mga magic stone upang madagdagan ang delivery standards upang mag-donate lamang ng mga helicopter sa militar. Ngayon ay magiging mas mahirap na mag-level up. Mula ngayon, sa bawat oras na nagpapadala siya ng isang helicopter, mayroong 15 sa mga ito. Hindi niya alam kung ang isang kastilyo ng ganitong laki ay maaaring magkasya. Paano kung hindi lamang ang kastilyo, ngunit ang buong Yujiro ay pumasok dito? Sa sandaling iyon, sumilip si Soul mula sa portal at lumingon ang MC sa pagtataka. Nagtanong si Soul kung totoo ang sinabi niya. Nagtanong muli si John, siya. Sumagot si Soul, ang bungo na binasag niya. Sinabi ng lalaking iyon na mamamatay siya kung mananatili siya dito, kaya hahayaan niya siya. Nagtanong muli ang MC, mamatay. Paano? Tiningnan siya ni Soul at sumagot, hindi niya alam kung paano. Sinabi lang niya na kakausapin niya ang King of Knights o kung ano pa man upang payagan siyang umalis. Nagtanong si Junggi, tama. Nagpatuloy si Soul sa pagsasalita. Pagkatapos ay namatay siya mula sa isang bowling ball na inihagis niya. Sinabi ng MC, ang King of Knights. Alam ng lalaking iyon kung ano ang gagawin. Ang problema ay wala na silang gaanong oras. At kapag sabihin nila para sa Mercy, hinahanap nila ang King's Knight sa Ojiro. Sinabi ni Yanggo sa kanila na huwag mag-alala, 5 minuto. Kailangan lang nila ng 5 minuto. Bigla, nag-order si Jungyang na maghintay. Mangyaring kumalma. Masayang nagsimulang mag-steer si Yongsu, gumagalaw pasulong. Sa sandaling ito, nagtanong ang hari, namatay si Lionel nang hindi man lang tinatamaan siya ng isang beses. Sumagot si Lancelot, tama iyon. Nagtanong ang hari, ngunit maaari ba itong gawain ng isang mage? Sumagot si Lancelot, inilagay lang ni Lionel ito sa harap niya, at iyon na. Ngunit sa tingin niya ay talagang isang mage. Kinuyam ng hari ang kanyang kamao at nagsay at sinabing, ang harvest ay malapit na, at nakikialam siya ng ganito. Nagpaplano siyang makialam sa kanyang harvest mula sa simula. Kung ganoon, walang pangangailangan na maghintay. Nasaan na sila ngayon? Sumagot si Lancelot na hindi niya kailangang gumalaw. Malapit na sila.
Nagtanong muli ang hari, pupunta ba sila sa kanila mismo? Lumingon siya at tumingin sa labas ng bintana kung saan nakita niya ang isang helicopter na papalapit sa kastilyo. Tumingin ang hari sa bintana ng helicopter kung saan nakaupo ang MC at naisip sa pagtataka. Undead, hindi ba nila sinabi na ito ay isang mage? Sino man ito ay nag-save sa kanya ng problema sa paghahanap nito dahil dumating ito sa kastilyo mag-isa. Marahil hindi na kailangan pang lumayo. Maaari silang ilabas ng mga taong iyon. Tumingin siya sa unahan kung saan nakita niya ang mga bats na nakabitin ng pabaligtad. Pagkatapos ng ilang sandali, sumandaw si Jongyong sa pinto at sumigaw ng malakas. Naramdaman niya na may sakit siya at sinabing hindi na siya muling lilipad ng helicopter. Hindi kayang hawakan ng kanyang vestibular system ito. Bigla, narinig niya ang isang malakas na sigaw at nakita ang isang malaking bat na may malalaking fang sa harap niya. Sa sandaling iyon, kinuyam ni Sol ang kanyang kamao at sinuntok ang nilalang. Mabilis siyang umindayog at sinuntok sa kanyang kabilang kamay, at nagawang yumuko ang MC sa oras. Ang halimaw ay lumipad sa gitna ng hall, at pumasok ang mga lalaki sa loob. Kinunot ang noo ni Junggi at nagpasalamat sa kanya. Hinawakan ni Sol ang kanyang mga kamay sa harap niya at hiniling sa kanya na maghintay. Pinaningkit niya ang kanyang mga mata at sinabing, may iba pa doon. Tumingin ang MC sa kanya nang may pagtatanong at nagtanong, halimbawa, ang halimaw ay nakahiga sa sahig at nagngangalit at pagkatapos ay itinaas ang kanyang ulo at nakita ng MC ang maraming glowing red eyes sa kadiliman. Tiningnan nila ito sa pagtataka at sinabi ni Junggi, Yang-su, sa tingin niya ay dapat siyang pumunta sa subspace. Sumagot si Yang-gu nang may takot, oo. Ngumiti si Sol at sinabing, oo, napakasaya nito. Malulungkot siya kung may isang halimaw lang. Siya muna, ang pangatlo. Hiniling ng MC sa kanya na maghintay, ngunit tumakbo na si Sol sa unahan. Nagtulak siya sa sahig at tumalon sa ulo ng halimaw gamit ang kanyang mga paa. Binagsak niya ang nilalang sa sahig nang bigla ang lahat ng iba pang mga nilalang ay nagmamadaling papunta sa kanya. Ngumiti si Sol at patuloy na tinatamaan ang mga halimaw. Isang nilalang ang lumapit sa likod niya, ngunit umiwas siya at inilipat ang kanyang braso at tinamaan, inihagis ang halimaw sa tabi. Bigla, ang nilalang ay bumaba ang kanyang mga ngipin sa lalamunan ni Sol, at hinawakan niya ang bat sa mga tainga at hinayla ito palayo sa kanya. Umindayog siya at binagsak ang nilalang sa siling. Ngumiti si Sol habang tinatamaan ang mga bats. Tumingin ang MC sa kanya at naisip, mukhang masaya siya, ngunit napakaraming hindi niya makita ng maayos. Maraming mga kaaway, ngunit hindi siya maaaring manatili. Mayroon bang isang paraan upang tulungan siya? Binuksan ni Junggi ang system window at binasa, doon maaari niyang gamitin ang transformation function. Binuksan ng halimaw ang kanyang toothy mouth, at tinamaan ni Sol ang kanyang ulo gamit ang kanyang siko. Tumingin siya sa mga nilalang na nakahiga sa sahig at pinunasan ang dugo mula sa kanyang mukha at sinabing, susunod. Tumingin siya nang may pagtatanong sa gilid kung saan nakaupo ang mga hindi gumagalaw na halimaw sa harap niya. Nagtanong si Sol, ano? Saan sila lahat tumitingin? Lumingon siya at nakita ang isang portal kung saan lumitaw ang isang malaking aparato. Iniulat ng system window na ito ay isang electric mosquito pest propeller. IA-200 dagdag 1 class rare. Description hindi alam. Maaari siyang magpasok ng kanyang sariling description. Ang property ng kuryente na ito at ang mga options shock penetration incitement. Umupo ang MC sa massage chair at sinabing contentedly, wow, ito ay isang kapaki-pakinabang na bagay, sa palagay niya. Lumingon si Sol at nagtanong, ano? Tinawag niya si Junggi at nagtanong kung ano ang ginagawa niya. Nagtanong muli ang MC, ano ang ibig mong sabihin? Tinutulungan niya ang kanyang kapatid na babae. Nagtanong si Sol nang may pagkadismaya, tumutulong at hindi sa kabilang banda. Ang kanyang uniform ay umaangkop sa kanya ng pareho, hindi man lang wrinkled. Kaya, paano siya tumutulong? Sumigaw ang MC pabalik, baliw ba siya? Ano ang kinalaman ng uniform at ang mga wrinkles nito? Hindi ba dapat naharapin niya ang mga nilalang ng mas mabilis? Naglakad si Sol pasulong at sumagot ng may pagkadismaya.
Hayaan lang silang tingnan kung paano siya tumutukoy sa kanyang ate. Nagpatuloy silang magbicker sa bawat isa sa loob ng ilang sandali at pinanood ni Tristan. Pagkatapos ng ilang sandali, ang hari ay lumingon sa kanya at nagtanong, ito ba talaga ang nakita niya? Sumagot si Tristan, oo, at kamakailan lamang. Bukod sa wizard na gumamit ng item, mayroon ding isang tao na ang mga kakayahan ay nasa parehong antas ng kanya. Kinuha ng hari ang kanyang ulo at nagsay at sinabing, dapat ay handa siyang makipaglaban sa lahat ng kanyang lakas laban sa isang wizard. At ngayon ang lalaking ito, Lancelot, kailangan niya siya. Nagtanong si Lancelot, magiging maayos ba ang lahat? Ang ikapitong antas sa daigdig. Ang Chamber of Commerce ay hindi kakalma kung malaman nila. Sumagot ang hari na hindi ito mahalaga ngayon. Ang wizard ay hindi bababa sa antas 8. Kahit na sila ay may parehong rank, ang lakas ng wizard ay mas mataas pa rin kaysa sa kanya. Bukod pa rito, dahil mayroong isang tao na may parehong kasanayan bilang knight, matatalo sila sa pamamagitan ng paglabas ng parehong antas. Sumagot si Lancelot na naiintindihan niya. Inabot ng hari ang kanyang kamay at sinabing, Tristan, hindi niya malilimutan ang kanyang sacrifice. Sumagot si Tristan na sinunod niya ang kanyang mga order. Kinuha ng hari ang enhancement stone mula sa kanyang katawan at sinabing lumabas ang pinakamakapangyarihang espada na naglilingkod sa kanya, Lancelot. Pagkaraan ng isang sandali, nagningning ng pula si Lancelot. Sa sandaling ito, ang mga wires ay lumipad mula sa gilid patungo sa gilid at nakatali sa bat. Iniulat ng system window ang Electric Mosquito Pest Propeller IAC-200 Plus baseball bat. Ang class ng isang ito ay semi-rare. Hinayla ito ni Saul at sinabing, napakagaling. Nagsimula siyang iikot ito sa kanyang kamay at nagtanong, kaya, ganito kami nakikipaglaban sa mga insekto. Sumagot ang MC, oo. Lumingon siya kay Pax at sinabing maaari niyang itapon ang iba pa. Sumagot si Pax, okay, tinanggap. Sinabi ni Saul, talagang lumakas ito. Wow, paano nakarating ang lab doon? Nagsimula siyang lumabas mula sa portal at sinabing, salamat sa weapon pa rin. Ang electric baton na ito ay mahusay para sa pagdurog ng mga skulls. Naglakad palabas si Joniem kasama niya at sinabing, mayroong isang babala. Kapag pinagsama ang isang pinatibay na item sa isa pa, ang kapangyarihan ay bumababa. Ang class ay bumababa sa semi-rare, at ang mga stats ay nakakakuha ng minus. Inilagay ni Saul ang kanyang kamay sa kanyang leeg at sinabing, gayunpaman, kahit na ang isang semi-rare na item ay rare pa rin. Sinabi ng MC, tama iyon. Sinabi ni Saul, pagkatapos ay maaari niyang i-swing ang bat ng normal. Tiningnan siya ni Jungi at nagtanong, bakit siya nangangati na parang kinagat siya ng mga lamok. Sinabi ni Saul na hindi ito lamok. Kinagat siya sa kanyang leeg nang nakikipaglaban siya sa halimaw na iyon, ang Batman. Ang lahat ay maayos, ngunit pagkatapos niyang pumasok at lumabas sa subspace, nagsimula siyang mangati. Lumingon ang MC at nagtanong ng may takot, hindi ba niya naramdaman na malapit na siyang maging isang vampire o kung ano paman. Bagaman ang mga external communications ay blocked sa subspace, tila magiging maayos ito. Nagtanong si Saul ng may pagkalito. Ngunit ano ang pakiramdam na ito? Nagtanong si Jungi, hindi ba siya bigla na lang gustong kumagat sa leeg ng iba o kung ano paman? Hinawakan ni Saul ang handle ng bat at sumagot. Gusto lang niya siyang bugbugin. Sumagot ang MC na iyon ang karaniwang bagay. Ayos lang siya. Kinunot ang noo ni Saul at sinabing kung bigla siyang naging isang vampire, hayaan niyang patayin siya. Hindi niya gusto na maging isang halimaw. Bigla, isang boses ang narinig o isang sikat na wizard ang pumunta sa isang sirang tindahan. Ang pangalan na Arcane ay nagpaiyak sa kanya. Umupo ang hari sa throne at humiling na magtanong. Naiintindihan niya na bilang isang sikat na wizard, siya ay nagiging mas sikat. Ngunit bakit siya makikialam sa mga gawain ng iba at magdulot ng gulo? Itinaas ng MC ang kanyang mga kilay at nagtanong, ang hari ba ay isang knight? Sumagot si Saul na hindi na kailangang hanapin siya. Ito ay mabuti. Sinabi ng hari, mas mahusay na sumagot ng direkta, kahit na nagmula sila sa Arcane.
Siya ay nasa isang sitwasyon kung saan wala siyang pagpipilian. Inilagay ni Sol ang kanyang kamay sa kanyang balakang at nagtanong, "Park ine. Ano? Ano ang pinag-uusapan nila?" Sumagot si Jongyong. Siya mismo ay hindi alam. Nagsalita ang hari. Siya ay isang fool para subukang makipag-usap sa kanila. Hindi sila tila magkakaroon ng isang pag-uusap. Well, pagkatapos ay hayaan silang mamatay dito. Lancelot. Tumayo si Lancelot sa tabi niya sa steel armor. Ngumiti si Sol at sinabing, "Naging cool. Mahusay." Siya ay malapit ng subukan kung paano gumana ang electric baton. Inayos niya ang kanyang mga sleeves at lumingon at sinabing hindi na kailangang mag-alala tungkol sa kanya sa pagkakataong ito. Lumingon siya ng bigla at si Lancelot ay nasa tabi na niya. Umindayog siya ng kanyang espada, ngunit mabilis na hinarang ni Sol ang tama. Ang lakas ay nagtaas ng dust mula sa mga carpets at sumigaw ang MC, "Dust!" Tinamaan ni Lancelot ang bat gamit ang kanyang espada at kinunot ang noo ni Sol at tumingin dito at naisip, isang baseball bat na may kanyang mga kapangyarihan. Tinamaan ni Lancelot ang bat at nabasag ito sa 2 piraso. Nagtanong si Zhongyi, "Ano ito?" Dapat itong semi-rare, ngunit nabasag ito sa isang iglap. Sinabi ni Sol nang may pagkadismaya, "Hindi." Tiningnan siya ng MC at nagtanong, "Ano?" Sumagot si Sol, "Ang problema ay hindi ang bat ay marupok. Ito ay napakalakas niya." Tiningnan siya ng MC nang may pag-iisip at naisip na bihirang tawagin ng kanyang kapatid na babae ang isang tao na malakas. Ngunit kung ginawa niya, sinabi niya na naubusan na siya ng mga magic stone dahil gumagawa siya ng isang baseball bat para sa kanya. Maaari ba siyang magbigay ng ilan pa? Hinuyam ni Sol ang kanyang mga kamao at sumagot, "Sino man ang unang isa?" Tumingin si Lancelot sa unahan sa pagtataka nang bigla ang mga bowling balls ay papunta sa kanya. Nagsimula siyang putulin ang mga ito gamit ang kanyang espada, na lubos na ikinagulat ni Jungyong. Nagmadali si Lancelot pasulong at pinutol ang isa pang bola. Umindayog siya at sinubukang tamaan si Sol, na umiwas at sinuntok siya sa ulo. Umindayog siya muli, ngunit mabilis siyang yumuko at tinamaan siya sa tiyan at ulo mula sa ibaba. Tumingin si Lancelot sa gilid ng bigla ang isang bola ay tumama sa kanya at lumipad siya. Bumangon siya at tumingin sa MC, na nagulat, nag-iisip, ang tama ay tumama sa kanya sa ulo, ngunit wala siyang scratch. Mayroon siyang masamang pakiramdam. Panganib. Sumigaw si Zhongyi, "Return of Goods." Sumigaw si Sol sa pagtataka habang ang portal ay nagsimulang sipsipin sila pabalik. Nag-order ang hari, "Lancelot, habulin." Sumagot si Lancelot, "Oo, Panginoon." Tumingin si Sol sa MC nang may pagkadismaya at nagtanong, pinutol niya ba siya upang pigilan siyang makuha ang bato? Kinunot ang noo ni Zhongyi at sumagot, hindi niya siya pinutol. Ito ay tila ang bagay na ito ay medyo mapanganib. Hindi niya man lang iniisip ang tamaan ng isang bowling ball. Sinabi ni Sol, ito ay hindi isang tao na maaari nilang harapin. Bigla, mabilis na lumipat si Lancelot sa portal at itinuro ang kanyang espada patungo sa MC. Halos dumaan ito sa portal at sinabi ni Sol, ito ay tiyak na mapanganib. Naisip ni Yum, teka muna. Ito ba? Nag-freeze si Lancelot at pagkatapos ay nagsimulang tamaan ang portal na sinusubukan na basagin ito. Ang mga bowling balls ay nagsimulang lumipad mula sa portal at mabilis na pinutol ng skeleton ito. Naisip ng MC na pinipigilan niya kahit ang mga lumipad lang sa harap niya. Nagpatuloy si Lancelot na mabilis na pinutol ang mga bola at ang hari ay nakaupo sa likod niya at sinabing, walang maganda. Nagtatago sila sa likod ng dimensional gate at gumagamit lamang ng mga item. Ngunit hindi niya naiintindihan. Kung makikipaglaban sila sa bawat isa habang nasa parehong antas, iisipin ng isa na tiyak na hindi sila matatalo. Pagkatapos ng lahat, ang mga magicians ay talagang malakas. Ngunit iyon ay arrogance. Iyon ang kanilang pagkakamali. Si Lancelot, isang level 7 existence, ay invulnerable sa kanilang mga pag-atake. Dahil nagtawag siya ng isang ganoong manlalaban, siya ay sanctioned ng Chamber of Commerce. Sinabi niya na wala siyang kinabukasan. Inilagay na niya ang lahat ng kanyang pera nang dumating siya dito.
Kung hindi niya tinawag si Lancelot, mamamatay siya at mawawala ang lahat ng kanyang ari-arian. At dahil siya ay nakatadhana na mamatay pa rin, mas mahusay para sa kanya na parusahan ng Chamber of Commerce. Gayunpaman, medyo nakakabigo na makita ang isang kahabag-habag na paningin. Kung alam niya na mangyayari ito, hindi sana niya tinawag si Lancelot. Tumingin ang hari sa unahan at nakita ang maraming kalahating burning balls. Lumaki ang kanyang mga mata at naisip. Kailan nangyari ito? Hindi ito ang kanyang mga kasanayan. Siya ay isang tanga. Ilang item ang mayroon siya kung hindi siya gumagamit ng mahika. Tumingin siya sa unahan ng may pag-iisip at naisip, kung iisipin, bakit hindi siya gumagamit ng mahika? Sa halip na mag-waste ng mga item ng ganoon, hindi ba mas mahusay na gumamit ng mahika? Ang MC at Sauls ay tumayo malapit sa portal at pinanood habang patuloy na pinuputol ni Steel ang mga bola. Nagtaka si Jungi kung ano ang gagawin sa Skeleton Knight na ito. Ang pagpapalakas at paggawa ng weapon ay mahirap. Tiyak na nahuli niya ang ilang mga halimaw sa daan dito. Iniulat ng system window ang Subspace Lab. Maaari niyang gamitin ang transformation function. Ang kinakailangang bilang ng mga Magic Stone, 250 na piraso. Subspace Life Support Device. Kailangang unti-unting maibalik ang life force sa subspace. Ang kinakailangang bilang ng mga Magic Stone, 250 na piraso. Kinunot ang noo ng MC at naisip, karaniwan ay nangangailangan ng maraming Magic Stone, ngunit marahil dahil ang kasalukuyang antas ng subspace ay mataas, tumaas pa ito. Medyo mas mahirap na gumawa ng mga weapon ngayon. Gumawa siya ng mga weapon nang hindi iniisip ang mga kahihinatnan. Kaya wala na siyang Magic Stone na natitira. Sa huli, kailangan niyang harapin ang mga kaaway sa kung ano na ang mayroon siya. At ang pinakamakapangyarihan sa mga ito, isang bowling ball. Ang problema ay wala itong silbi. Sulit ba na magtago sa subspace? Ngunit kung papatayin niya siya sa harap ng portal, bigla ang hari ay sumigaw, sapat na. Hindi siya isang mage. Siya ay isang tao. Inutusan ng MC si Pax na huminto sandali. Nagtanong ang hari, at dahil siya ay isang tao, maaari niyang kopyahin ang mga bagay, di ba? Naglakad siya patungo sa kanya at tumawa at sinabing, tama iyon. Walang paraan na dumating ang isang mage sa isang ganoong lugar. Hindi siya makapaniwala. Alam ba niya kung gaano karaming kapangyarihan ang mayroon siya ngayon? Inutusan ng hari si Lancelot na ilagay ang kanyang espada. Hindi sila mages. Hindi, sa kabaligtaran, sila ay nasa parehong panig ngayon. Magiging partners sila. Isinuot ni Lancelot ang kanyang espada sa likod ng kanyang likod at sumagot, oo, Panginoon. Tiningnan sila ni Jungi nang may pagkalito at nagtanong muli, partners. Kinunot ang noo ni Soul at nagtanong, bakit bigla? Tumawa ang hari at sinabing, hindi pa rin sila alam ang anumang bagay. Well, saan siya dapat magsimulang magpaliwanag? Tama, sa tingin niya ay dapat niya muna silang sabihin tungkol doon. Nakilala nila ang ilang mga Skeleton Knights sa daan dito, pinatay sila, at nakuha ang mga Boost Stones, di ba? Maaari silang gumawa ng mga Boost Stones sa kastilyo na ito. Upang maging tumpak, ang kastilyo na ito ay tinatawag na Camelot. Ang Camelot ay maaaring lumikha ng mga Boost Stones sa mga living beings sa pangkalahatan. Nagtaka ang MC, sinabi ng hari na ang mga Boost Stones ay pangunahing ginagamit upang palakasin ang mga item at dagdagan ang kanilang mga kakayahan, ngunit ginagamit din para sa mga item na may mga espesyal na functions. Halimbawa, kung gagamitin nila ang isa sa Camelot, maaari silang mag-summon at gamitin ang 12 Knights na kabilang sa kastilyo, kabilang ang 7th level Knight, Lancelot, na nasa harap nila. Lumaki ang mga mata ni Jungies, at tiningnan niya ang Knight ng maingat. Sinabi ng hari na ang mahalagang bagay ay ang Booster Stone ay isang mahalagang commodity, ngunit maaari itong kopyahin ang mga bagay. Paano kung magkasama sila at gumawa ng mga kopya ng mga bato? Tumawa siya ng malakas at sinabing walang magmumungkahi ng ganoong bagay sa MC. Siyempre, maaaring magtagal ng kaunti sa una, ngunit dahil sa likas na katangian ng item na ito, na sumisipsip ng mga living beings sa kastilyo upang lumikha ng
Booster Stone, ang isa ay dapat na matyaga. Ngunit sa sandaling ang Booster Stone ay ginawa, maaari niyang garantyahan na ang lahat ay magiging maayos. At hindi lamang iyon, kung mamaya ay lalapit sila sa mga taong ito at hilingin sa kanila na gawin ang isang bagay para sa kanila. Pinutol siya ng MC at pinahid ang kanyang mata at sinabing, King of Knights, ang ideyang ito ng pagtutulungan, labis siyang nagpapasalamat na siya ay umiiyak. Salamat sa kanya, ang lahat ay na-resolve ng ligtas. Hayaan ni Pax na ilipat ang camel sa subspace. Tiningnan siya ng hari ng may pagkalito at nagtanong, saan? Ano ito? Bigla, ang kanyang mga binti ay nasusunog at ang pader ay gumuho at nawala. Ang hari ay nagsimulang tumingin sa paligid at nagtanong, ano ba iyon? Sa sandaling iyon, isang boses ang narinig mula sa likod niya, wow, napakaliit ba nito? Sinabi ni Sol, talagang kawili-wili iyon. Ngumiti siya at sinabing, mukhang isang laruan. Tiningnan ni Zhangyi ang bato sa kanyang kamay at sumagot, tama iyon. Mayroong isang maliit na kastilyo sa kanyang kamay. Nakita ito ng hari at sumigaw ng galit, siya ay isang tanga. Halos level 9 ine pa lang siya. Paano niya maglakas loob na nakawin ang kanyang ari-arian? Gumawa siya ng isang malaking energy ball at naglabas ng mga halimaw mula dito sa labas. Nagkaroon ng isang malaking pagsabog at pagkatapos ay ang usok ay nawala at nagtanong ang MC, ang kanyang pangalan ay Lancelot, di ba? Siya ay nakatayo malapit sa portal at nagtanong si Zhangyi, papatayin ba niya ang King of Knights? Sumagot si Lancelot, oo, Panginoon. Tiningnan ito ng hari sa takot at naisip, hindi. Humiling siya na maghintay, ngunit sa sandaling iyon, tinamaan siya ni Lancelot. Pinutol niya ang Purple Stone na lumipad sa lahat ng direksyon, at ang lahat na natitira sa hari ay ang crown at isang sunog na cape. Sa lupa ay nakahiga ang isang dilaw na kumikinang na bato na kinuha ni Lancelot. Iniulat ng system window na dahil ang gabi na Lancelot, ang pagmamay-ari ng Night King's Dimension account ay inilipat. Ang account ay inilipat din sa may-ari ng Lancelot, Zhongyong. Iniulat ng system window ang pagbubukas ng kanyang Dimension account. Zhongyong's account Magic Stones 386 units. Hinawakan ni Sol ang kanyang balikat at tiningnan ang system window sa pagtataka. Masayang nagtanong ang MC, ano? Kailan ito? Tinawag siya ni Sol at itinuro ang kanyang hinlalaki sa kanyang sarili at sinabing, kung mayroon siyang conscience, dapat niyang bigyan siya ng 1,000 bato. Iniligtas niya ang kanyang buhay. Nakalimutan na ba niya? Tiningnan siya ng MC at sumagot, nagpapasalamat siya, ngunit 1,000 bato. Masyado itong tulad ng extortion. Dahil napakapili niya, siya ang gumawa ng weapon gamit ang kanyang mga bato, kaya hihinto sila sa 500. Nagtanong si Sol, paano mo may kukumpara ang pagliligtas ng isang buhay at pag-waste ng mga bato? Itinupi ni Zhangyi ang kanyang mga braso at nagtanong, ano? Hindi niya gustong tumira sa subspace. Nagtanong si Sol ng may pagkadismaya, bakit siya napaka-pathetic? Nagtanong ang MC, kaya mag-settle sila para sa isang simpleng salamat. Inabot ni Sol ang kanyang mga kamay at humingi ng paumanhin, sinasabing siya ang nagiging sakam dito. Nagpasalamat siya sa 500. Kinunot ang noo ng MC at sinabing, tama, dapat siyang maging masaya na binigyan niya siya. Sumagot si Sol, oo. Tumingin siya sa malayo at sinabing, well, nga pala, ano ang gagawin niya sa taong ito? Tiningnan ni Zhangyi si Lancelot. Sinabi ni Lancelot, Panginoon, sinira niya ang leeg ng King of Knights tulad ng iniutos niya. Inabot niya ang bato na nahulog mula sa hari, gaano man walang pinsala ang mga salita upang ipaliwanag. Sino ang karaniwang gustong makipag-hangout sa isang skeleton knight? Tumingin. Ang MC sa gilid kung saan ang maliit na batang babae ay nakasakay sa leeg ni Lancelot at nagtaka kung ito ay dahil naiinip siya sa subspace. Ang anak na babae ni Yongsus, si Liu Jiang. Mabilis siyang naging kaibigan sa kanya. Ngumiti si Jisoo at humingi ng paumanhin. Ano ang dapat nilang gawin ngayon? Ang kanilang anak na babae ay hindi karaniwang ganito, ngunit tila gusto ni Lancelot siya. Sumagot si Lancelot na sa pamamagitan ng pagtulong sa mga kasamahan ng Panginoon, tinutulungan din niya siya, at masaya lang siya. Siya ay pinarangalan na maaari siyang tulungan.
Ngumiti si Yujung habang hawak ang helmet ni Lancelot. Nagsalita si Jisoo. Nag-aalala siya na patuloy na hihilingin ng kanilang anak na makipaglaro sa kanya. Nagtanong si Yongsu na may luha sa kanyang mga mata, "Anak, pagod na ba siyang makipaglaro kay Daddy?" Sinabi ni Jian, "Tingnan mo, kahit sa gitna ng laro, sinusuportahan niya siya gamit ang kanyang kamay upang hindi siya mahulog at hawakan ang knife." Sino ang hindi magugustuhan ng isang mapagmahal at considerate na tao? Alam ng lahat na siya ay isang mabuting tao. Inilagay ni Sol ang kanyang kamay sa kanyang baba at sinabing, kahit sa kanyang murang edad, mahusay siyang makipaglaban. Nagtanong muli ang MC, "Tao. Hindi siya mula sa daigdig, kaya paano siya maging tao?" Sinabi ni Drian, "Oo, maaari siya." Itinupi niya ang kanyang mga braso at sinabing, "Well, gayunpaman, pupunta ba sila sa dome area ngayon?" Sinabi ng MC, "Oo, dahil iyon ang lugar kung saan ang bahay na kailangan nila." Sinabi ni John, "Oo, talagang abala siya, ngunit hindi siya nagpaplano na pumunta ngayon, di ba?" Tiningnan ni Jonggi siya ng nalilito, at sinabi ni Gia na hindi niya siya nakita na magpahinga ng maayos sa nakalipas na ilang araw. Naiintindihan niya na nagmamadali siya, ngunit paano kung nahimite siya? Huli na, kaya marahil ay dapat siyang pumunta bukas ng umaga kapag sumikat ang araw. Tumingin ang MC sa kabilang panig kung saan sinasabi ni Yongsu, "Maaari ring gumanap si Dad bilang isang matapang na knight." Sumigaw si Yujiang na ayaw niya. Lagi siyang naglalaro ng parehong paraan. Nakakabagot. Inilagay ni Gio ang kanyang kamay sa kanyang pisngi at sinabing, hindi rin niya iyon magugustuhan. Hayaan siyang mag-isip ng isang mas creative na papel. Ngumiti si Jonggi at tiningnan sila ng maingat. Sinabi niya, "Well, ang paggalaw sa gabi ay mapanganib." Pagkatapos ng ilang sandali, nakatulog si Yujung sa likod ng kanyang dad at sinabi niya, "Oo, okay." Pagkatapos ay aalis sila bukas ng alas 6 ng umaga. Sinabi ng MC, "Okay, hayaan siyang magpahinga ngayon." Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.